Sarento, anong ginagawa niyo? Teka, saan ang galing ang sandata na yan? Tanong ng binata. Nagulat si Sargento Temyo nang mapagtanto na ang kaharap ay si Kadoy. Wala naman. Pinapatignan ko lang sa'yo kung may sira ba ang talim. Kakaiba ang kilos mo ngayon, Sargento. Bagong gawa ang kampila na yan. Paano magkakasira ang talim? Pero ang tanong, sino may gawa niyan? Tanong ni Kadoy habang pinagmamasdan ang kampilan. Sa kabila ng pagtataka, hindi na ito binigyan pa ng gaanong pansin dahil bigla siyang tinawag ni Mang Siloy. Kadoy, ayos na masisidlan ng gulok nila Caramon. Sige ho, tay. Pasabihan na lang si Caramon, salamat po. Sargento, nakahanda na ba kayo? Oo, nakahanda ng bagong pangkat. At isa pa, malaki ang tiwala nila sa mga bagong sandatang mula sa'yo, Kadoy. Ipinagdarasal ko pa rin na mali ang inakala natin kay Saturno. Mukha siyang mabait na tao eh. Sana nga, Kadoy. Ayoko rin magkaroon ng problema sa pangkat na mga haring bakal. Pero kung hinihiling ng pagkakataon, wala akong magagawa. Gabi pa lamang, nagbuo na ng plano ang dalawang pangkat. Si Caramon at ang mga kasama nito ang magbabantay sa paligid. Samantalang ang bagong grupo ni Sargento Temyo naman ang sasama kay Kadoy. Kinabukasan, maagang naglakad ang grupo papunta sa kuta ng mga haring bakal. Malugod silang tinanggap ng mga ito. Nanatiling nakatago ang pangkat ni Caramon habang sina Kadoy at Sargento Temyo naman pumasok sa loob upang makipag-usap kay Saturno. Ipagpauman ninyo, pero hindi makakarap ang aming pinuno sa pagpupulong na ito. May nangyari sa kanyang hindi maganda matapos kayo mag-usap nung nakaraang araw. Wika ng isa sa mga tauhan ni Saturno na ang pangalan ay Rojo. Anong ibig mong sabihin? Sinalakay sila ng hindi kilalang tao matapos makipag-usap sa inyo. Malalaka sa mga taong yun dahil nagawa nilang lusutan ng depensa ng aming pinuno. Dalin mo ko sa inyong pinuno. Nais ko siyang makausap ng personal. Kadoy, samahan mo ang ating mga kasama. May pagbabago sa mga plano. Wika ng sarhento. Dali-daling pinunta ni Kadoy sina Caramon sa pinagtataguan. Sinabi ang bili ng sarhento. Bakit Ramon? Ano nangyari? Akala ko ba kalaban ang pupuntahan natin dito? Yun din ang inakala namin eh. Pero mukhang nagkamali tayo. Kasalukuyang papunta si Sarhento sa kinaroroonan ng kanilang pinuno para malaman ang kalagayan nito at kung ano talaga nangyari. Anong gagawin namin dito? Huwag mo sabihing pumunta kami sa lugar para maging bantay. Mukhang nagsasayang lang tayo ng oras. Malaya kayong umalis kung sa tingin nyo ay nagsasayang kayo ng oras. Sige na, mauna na ako. Ang lakas ng lobong magmalaki ah. Dahil ba ikaw ang tagapagmana ng martilyo ni Mapulon? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Wika ni Caramon. Huminto sa paglalakad si Kadoy at nilingon nito. Hindi mataas ang tingin ko sa aking sarili. Ikaw ang masyadong mapagmalaki. Pasensya na, pero hindi namin kailangan ng ganyan sa ngayon. Kailangan namin ng totoong kasama. Nagkairingan ng dalawa. Nang inaya ni Caramon ang kanyang mga kasama para umalis, wala ni isa sa mga ito ang sumama. Ano? Hindi kayo aalis? Magsasayang kayo ng oras para magbantay dito? Caramon, makatarungan lang naman siguro na manatili tayo bilang pagtalima sa tawag ni Sargento. At isa pa, si Kadoy ang lumikha ng mga sandata namin. Sana wag mong kakalimutan yun. Wika ng isa sa mga tauhan ni Caramon, isang binata na nagngangalang Diego. Manang-mana ka sa iyong ama, Diego. Namatay para sa iba. Pero ni minsan,
Hindi kinilala ang kanyang kabayanihan. Yun din ba ang gusto mong mangyari sa'yo? Ang kabayanihan ay walang hinihintay na pagkilala at mas lalong hindi ito nag-aantay ng anumang kapalit. Mananatili kami, Karamon. Hindi dahil gusto naming magpakabayani o kilalanin ng iba ang aming ginawa. Kailangan naming gampanan ang tungkulin. Wika ni Diego at lalong nagalit si Caramon. Naglakad papalayo sa lugar. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalampas. Biglang may sumakal sa matanda. Inihagis ito sa isang puno. Nagulat si Kadoy nang marinig nito ang malakas na kalabog sa lupa. Kanya-kanyang bunot ng itak ang ilan sa mga kasama. Sinugod ang lalaking umatake kay Ramon. Kaso nga lang napakabilis itong kumilos. Idagdag mo pa ang napakalakas na kabal na hindi tinatablan ng itak na gawa ni Kadoy. Umalis ka na dito, Manong Kadoy. Mapapahamak ka lang kapag nanatili ka. Masyadong malakas ang kalaban at maaaring hindi namin kayanin. Kailangan nyo makalis dito bago pa mauli ang lahat. Hindi, Diego. Magantay lang kayo. Siguradong may darating na saklulo. Tama nga ang hinala ko. Martilyo nga ni Mapulon ang hawak mo, binata. Kung siniswerte ka nga naman. Wika ng isang lalaki. Isa-isang naglabasan ang mga kasama nito. Dumating naman ang grupo mula sa panig ni Saturno. Manong Kadoy, mag-iingat po kayo. Malakas ang taong yan. Siya ang dating pinuno ng aming samahan, si Matias. Umalis na po kayo dito. Kami na mga kasama ko ang bahala sa kanya. Roho, ang traidor kong pamangkin. Hindi ko lubusang akalain papanig ka kay Saturno. Masyado kang nabulag sa mga pangako ng taong yon. Wika ni Mang Matias. Pasensya na po, Tio. Pero hindi na tama ang ginagawa nyo. Kaya sapilitan kayong tinanggal sa pwesto bilang pinuno dahil dinadala mo ang kasamaan sa maling landas. Mali bang maghangad ng lakas? Sa mundong ito, ang mga malalakas ang tanging nakakaligtas. Kailangan mong makipagsabayan. Pero wala na ako magagawa. Kung yan ang pinili mo, Roho, wala na tayong dapat pagtalunan. Biglang nagsipagsugod ang mga kasamahan. Nakagad namang sinalubong ng puwersa nila Caramon. Dali-daling inalalayan ni Kadoy ang matanda at dinala sa ligtas na lugar. Kumapit lang po kayo sa akin, Caramon. Sandali lang, darating na ang tulong. Wika ni Kadoy, habang pilit nitong inaampat ang dugo sa sugat ni Caramon. Bakit mo ko nililigtas? Bakit ka pa magsasayang ng pagod sa isang taong umalipusta at ang maliit ng kakayahan mo? Dahil ito ang kailangan kong gawin. Tugon ni Kadoy habang tinatalian ang braso ng matanda. Matapos ay inakay niya ito palayo sa lugar. Samantalang sa panig naman nila Sargento Temio, nagawa nitong kausapin si Saturno. Malubha ang kalagayan nito, kaya hindi magawang tumayo sa higaan. Nakakayang makita mo ko sa ganitong kalagayan. Pasensya ka na. Wika ni Saturno. Walang problema. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa panggagambala. Pero may mga bagay akong gustong malaman. Una sa lahat, maaari mo bang sabihin kung sino ang may gawa nito sa'yo? Ang pangkat na umiwalay sa amin na pinamumunuan ni Kamatias. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang galit niya. Bakit? Ano ba ang pinagmulan nito? Kung hindi mo mamasamay ng aking tanong. Ang dating pinuno ay sapilitang inalis ang tungkulin dahil sa maling gawain. Ginagamit niya ang kakayahan ng Haring Bakal sa pansariling kapakanan. Ang ilan ay umaanib sa sindikato upang kumita ng pera. At ang ilan naman, inaabuso ang kakayahan upang manakot ng mga pangkaraniwang tao. Pagpapaliwanag ni Saturno, ngunit hindi nito naituloy ang sasabihin dahil biglang bumukas ang pintuan. Laking gulat ng dalawa
dahil pumasok si Kadoy. Naakay-akay si Caramon. Anong nangyari sa kanya, Kadoy? Iga mo siya dito. Ipapatawag ko si Tatang Masok. Sinalakay kami ng mga dati niyong kasapi sa turno. Nasa labas ngayon. Nakikipaglaban si Rojo kasama ang iba pa naming kasamahan. Inhiga nito si Caramon. Matapos ay muli sanang lalabas ng kubo. Kaso nga lang pinigilan ni Sargento Temyo. Huwag ka nang bumalik sa labas, Kadoy. Masyadong delikado. Pero hindi ko pwedeng pabayaan na lang ang mga kasama natin. Hindi maaatib ng konsensya kung nandito tayo sa ligtas na lugar nagtatago habang sila'y binubuwis ang buhay. Magtiwala ka sa akin, kaibigan. Mas makakabuti kung mananatili ka dito at hayaan silang gawin ang kanilang tungkulin. Tungkulin? Anong ibig mong sabihin? Tungkulin nilang ipagtanggol ka anuman ang mangyari. Bilang tagapagmana ng makapangyarihang sandata ng paglikha, ikaw ang pangunahing pakay ng mga dati kong kasama. Layunin nilang makuha ang lahat ng 7 sandata ng mga bathala upang tuluyang mas maghari sa mundo at gawin ang gusto nila. Biglang nagulo ang isipan ni Kadoy sa mga narinig. 7 sandata ng mga bathala. Ano mga yun? Ang 7 sandata ng mga bathala, kampilan ni Apo Lakay, tanikala ni Apo Adlaw, karet ni Magwayen, kambal Chris ni Naginid, tungkod ni Mayari, at ang hawak mong martilyo ni Mapulon. Makapangyarihang gamit na nilikha ng mga batala para panatiliin ang balanse sa mundo. Sa oras na magtipon ng mga ito at mapa sa kamay ng iisang tao, magkakaroon ito ng hindi masukat na kapangyarihan. Kayang-kayang wasakin ang harang sa pagitan ng 2 dimensyon. Ang mundo ng mga tao at mundo ng mga engkanto. Sa oras na mangyari yun, tuluyang mabubura sa mundo ang mga tao at maghahari ang mga engkanto. Tama si Saturno. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kinalat sa iba't ibang bahagi ng mundo mga sandata. Sa kasabaang palad, ang ilan sa mga ito ay hawak na ng pangkat ni Matias. Kaya iniingatan ka na mga kasama natin dahil sa oras na magpang-abot kayo ng taong yon, siguradong wala ka magagawa. Makukuha at makukuha niya ang sandata mula sa iyong kamay. Sana maunawaan mo kung bakit ka namin pinipigilan, Kadoy. Alam kong gusto mong tumulong at ayaw mong maging pabigat. Huwag kang mag-alala dahil hindi ganon ang tingin sa'yo ng ating mga kasama. Maya-maya ay dumating si Rojo at ang ilan pa sa kanilang mga kasamahan. Gayon din sina Diego at ang pangkat ni Caramon. Nagawa namin silang itaboy. Sa ngayon ligtas na tayo. Pero kailangan nating umalis sa lugar na ito, Supremo. Tama si Rojo. Nagawa naming patrasin ng mga kalaban. Yon ay dahil sa mga sandatang ginawa ni Kadoy. Kilala ko si Matias. Hindi siya basta-bastang babalik. Lalo pat sugatan ng karamihan sa kanila. Hindi nga kami basta-bastang nasusugatan. Pero wala kaming kakayahang pag-ilumi ng mabilis sa mga pinsala kung sakaling may makalusot sa aming depensa. Kaya kailangan nating magtulungan. Pareho tayong may kakayahan at siguro ito na ang tamang panahon para gamitin natin yon. Magtulungan? Nababaliw ka na ba, Temyo? Nakalimutan mo yata, mga haring bakal ang pumatay sa mga magulang mo. Tama ka, pero hindi kagaya mo. Nauunawaan ko ang pangyayaring iyon. Hindi ko maaaring sisihin ang mga taong matagal nang patay. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang mga dapat mangyari. At kahit ano pang gawin, hindi natin mababago ang nakaraan. Pero may magagawa pa tayo para baguhin ang hinaharap. Mananatili tayo dito ng ilang araw para magpagaling. Pagkatapos tutulak tayo papunta sa kinaroroonan ng aking kapatid na si Solomon. Doon mas ligtas tayo. Hindi basta-bastang mapapasok ni Matias ang kuta
dahil malakas na mambabarang ang nakapaligid sa lugar. Ginamot nila ang mga sugatan. Nagpagaling ng ilang araw. Matapos ay tumulak na ang mga ito papunta sa kuta ng kapatid ni Saturno. Pagdating pa lang sa bukana ng kuta, kagad na silang sinalubong ng malalaking aso. Hawak-hawak ang dalawa ng malalaking kalalakian na nakatalukbong ang muka. Dahil kilala si Saturno sa lugar, pinapasok ng bantay ang mga ito. Pagdating sa loob ng kuta, nakita ni Kadoy ang napakaraming tao nakatayo sa gilid ng daan. Ang ilan sa mga ito ay nakikipagbatian kay Saturno at ang ilan ay nag-aalok ng pagkain sa kanila. Maya-maya ay lumantad ang isang lalaki na halos kaidaran ni Saturno. Ikinagagala kitang makita, Saturno. Balita ako, binalikan kayo ni Matias. Gayon din ako, Manong. Tama ka, binalikan nga kami ni Matias. Ngunit hindi para magigante. Bumalik siya para sa binatang ito. Bago natin ipagpatuloy ang usapan, bakit hindi muna kayo tumuloy? Siguradong pagod sa biyahe mga kasama mo. Sugatan pa ang karamihan sa inyo. Wika ni Solomon. Kagaya ni Saturno, kagalang-galang itong manalita. Mahinahon. Pinatuloy niya ang mga panauhin sa malaking bulwagan upang makapagpahinga. Maraming salamat, Manong, at pasensya na. Dito kami napadpad ng aking mga kasama. Wala na ako naisip na pwede naming pagtaguan. Malaking pinsala ang naidulot namin kay Matias, kaya paniguradong maghahanda sila. Batay sa pagkakakilala ko kay Matias, hindi matutulog ang taong yun nang hindi nakakapagigante. May ba ko? Sino pala itong mga kasama mo? Nga pala, sila ang mga pangkat ng manunugis. Si Caramon, ang pinuno ng mga taga Bicol, at si Sargento Temyo naman, ang namumuno ng pangkat na dito nakabatay sa ating probinsya. At ang binatang yan na may hawak na martilyo, siya si Kadoy. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon, hayaan mo munang magpahinga mga kasama ko. Pag-uusap ng magkapatid. Inasikaso ng ilang kababaihan ng baryo ang mga sugatan. Nilinis ang mga sugat. Hinainan ng makakain. Kinagabihan ng maisaayos na ang lahat. Pinatawag ni Solomon ang mga panauhin para sa isang pagpupulong. Alam kong pagod kayo mula sa nagdaang laban. Pasensya na mga kasama, pero may mga bagay akong nais linawin at malaman mula sa inyo. Wika ni Solomon. Tumayo si Sargento at nagsalita. Ako si Sargento Temyo, pinuno ng mga pangkat ng manunugis sa probinsyang ito. Ako magsasalita para sa amin. Mahusay kung ganun. Nais kong malaman kung ano ang punot dulo ng lahat ng ito. Sinalakay kami ng mga haring bakal. Nung una, inakala namin na mula yon sa pangkat ng kapatid mong si Saturno. Ngunit kalaunan, napag-alaman namin na si Matias pala ang may gawa. Ikinalulungkot kong kaganapan. Patungkol sa bagay na yan, sabihin nyo lang kung anong maaari naming maitulong. Nakahanda kami. Ngayon naman gusto ko malaman ng dahilan. Bakit kayo sinalakay ng pangkat ni Matias? Huli na nang malaman ko ang totoong pakay ng pangkat ni Matias. Yon ay ang sandatang hawak ng binata. Napag-alaman namin na ang martilyong dala ni Kadoy ay ang makapangyarihang sandata ng Batalumang si Mapulon. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Napatitig kay Kadoy. Totoo ba ang sinasabi mo, Sargento? Oo, Solomon. Sa katunayan, makailang beses na nilang tinangka ang pagkuha nito sa amin, ngunit hindi sila nagtatagumpay. Kapag nagpatuloy pa ang ganito, maaaring hindi lang kami ang mapahamak. Maraming pwedeng madamay. Totoo ang sinasabi mo. Dahil kilala ko si Matias. Hindi hinto ang taong yun hanggat hindi nakukuha ang gusto niya.
Lalo pat nalagasan sila ng ilang mga kasama. Siguradong gagawa ng paraan ng taong yon para makapagiganti. Kaya naming ipagtanggol ang mga sarili. Ang kinakatakot lang namin, ang kaligtasan ng nakararami. Kilala mo ang aming pangkat, Sarhento. Matagal ka sa militar at alam kong marami sa aming mga kasapi ang patuloy na naglilingkod. Eto, bumalik ka sa iyong kampo. Ipakita sa kanilang sulat na ito. Tutugon sila sa anumang kahilingan mo. Wika ni Solomon habang inaabot kay Sarhento Temyo ang nakatuping papel. Maraming salamat, Solomon. Tugon ng Sarhento. Matapos tanggapin ang sulat, kaagad na itong umalis para bumalik sa kampo ng militar, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Samantala, ibinaling ni Solomon ang atensyon kay Kadoy na noon ay nakikipag-usap sa ilang kasama. Paumanhin ko nakakabala, pero gusto sana kita makausap. Kadoy ang pangalan mo, hindi ba? Tama, Kadoy nga ang pangalan ko. Walang problema, tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Tungkol sa hawak mong sandata. Kung iyong mamarapatin, maaari ko bang makita? Walang problema, yan lang pala eh. Tugon ni Kadoy. Inilapag nito ang hawak na martilyo. Tinanggal ang nakabalot na tela. Namangha si Solomon nang makita ang martilyo. Kung titignan ng pangkaraniwang mga mata, ordinaryong martilyo lang to eh. Pero sa mga mata ng kagaya natin, makikita mo ang makinang na liwanag. Akmang hahawakan na sana ito ni Solomon nang biglang maglabas ng kuryente ang martilyo. Pasensya na, kaibigan. Isa lang ang kinikilalang Panginoon ng martilyo. Hindi ito maaaring hawakan ni numan. Naunawaan ko at pasensya na din. Masyado akong namangha sa kagandahan ng sandata. Kapwa nagtataglay ng kapangyarihang sumira at lumikha. Masaya ako napunta ito sa tamang kamay. Katungkulan ito ng aming angkan at ako nakatadhanang magmana ng sandatang ito. Pag-uusap ng dalawa. Ipinakita ni Kadoy ang maaaring gawin ng sandata. Lalong namangha si Solomon dahil mabilis na nakakalikha ng anumang gamit si Kadoy. Ang kulang sa aming pamayanan ay kagamitan sa pagsasaka. Malawak ang lupain ito, ngunit hindi namin magawang bungkalin. May mga alagang hayop ang nakatira dito, kaso nga lang sira na ang mga kagamitan. Wala kaming kakayahang bumili ng bago dahil na rin sa kakapusan sa pera. Maaari mo ba kaming matulungan? Yun lang pala eh. Sabihin mo mga tao, ilabas ang kanilang lumang kagamitan. Titignan ko magagawa ko. Natuwa ang mga taga-nayon nang malamang tutulungan sila ni Kadoy. Ipinasundo na din ni Solomon ang ama nito, pati na rin ang pinsang si Manuel. Nagdala ng karagdagang materyales ang dalawa para makatulong sa anumang gagawin ng binata. Nagtayo ng maliit na pandayan si Kadoy sa tulong ng mga kasamahan. Ilang araw ang nakalipas, tuluyang natapos ni Kadoy ang mga proyekto. Labis-labis ang pagpapasalamat ng mga tao dahil dito. Alam kong hindi kayo mananatili ng matagal sa lugar na ito, ngunit malaking tulong ang iniwan nyo sa mga kababaryo ko. Isang legasiyang habang buhay naming tatanawin. Naging mapayapa ang pananatili nila Kadoy sa lugar. Tinuruan din ito ang ilang kalalakihan na gumawa ng mga gamit pang saka. Nanatili ang binata sa lugar ng maigit 1 taon. Samantalang si Caramon at ang ilan sa mga kasama bumalik sa kanilang probinsya. Hindi na nagparamdam si Matias simula ng huling laban nila, kaya inakala ng binatang magpapatuloy na ang kapayapaan. Mukhang humupa na ang tensyon. Maaari na siguro kung bumalik sa aming tahanan. Mukhang ang wala nang paramdam mula kay Matias. Siguro nga nadala na ang taong yun. Bueno, kung talagang nais mong bumalik kung saan kang lumaking buhay, hindi kita pipigilan.
Nandito kaming mga haring bakal para umalalay. Magsabi ka lang, Kadoy. Tugon ni Solomon. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang pangkat ni Kadoy. Samantalang si Sargento Temyo naman, nagpatuloy sa kanyang paglilingkod bilang sundalo. Sa tulong ni Solomon, nagkaroon din ng mas malakas na kaalyado ang kanyang grupo. Ay salamat, nakauwi na rin tayo sa bahay. Aba, tignan mo nga naman. Mabuti na lang nagtanim ako ng mga damo sa pastulan ng kambing. Araw-araw ko rin pong tinitignan ng mga alaga nyo, Tiyo. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Pag-uusap ni Mang Siloy at Manuel. Samantalang si Kadoy naman, direktang pumasok sa pandayan, sinindihan ng hurno. Para sa binata, hindi buhay ang lugar na iyon kapag hindi niya nararamdaman ang init na nagmumula sa nagbabagang uling. Ito rin ang nagbibigay ng hudyat sa mga tao na patuloy na tumatanggap ng gawa ang binata. Hanga din ako sa iyo, anak. Pagdating mo, pandayan ka agad ang inatupag mo. Magpahinga ka muna sandali. Nagpahanda ko ng kape at makakainin kay Manuel. Naninibago lang ang katawan ko nang walang ginagawa sa araw-araw. Kaya pagdating ko dito, parang nabuhayan ako eh. Isa pa, matagal na panahon kong hindi naramdaman ang init ng pagod natin, tay. Maya-maya ay may lalaking dumating. May dalang bagay na nakabalot sa tela. Magandang hapon. Nakita akong umuusok dito sa pandayan nyo. Kaya nagbakasakali ako, baka tanggapin nyo, ipapagawa ko eh. Bukas pa sana ang tanggapan ng gawa. Pero sige, dahil nandito ka na, ano bang ipapagawa mo? Eto, naputol kasi ang hawakan eh. Kaya gusto ko sanang pagawa ng bago. Tugon ng lalaki habang binubuksan ang nakabalot na gamit. Nagulat si Kadoy dahil tila gumalaw ang kanyang martilyong nakalapag sa landasan. Ang akala ng binata ay namalikmata lang. Kaso nga lang nang tuluyang mabuksan ang dala ng lalaki, dito na napagtanto ni Kadoy na sumasagot ang kanyang martilyo sa bagay na hawak ng lalaki. Kaibigan, may problema ba? Wala naman. Maaari ko bang malaman kung saan mo ginamit ang bagay na ito? Pinangtatabas lang ng damong pinapakain sa mga baka. Medyo luma na, pero dahil magaan gamitin, sa tuwing nasisira, ipinapaayos ko na lang. Walang problema. Maaari mo nang iwan sa akin ang bagay na to. Balikan mo na lang kinabukasan. Pag-uusap ng dalawa. Biglang sumagot si Mang Siloy. Hindi, Kadoy. Gawin mo yan ngayon. Nagtaka ang binata sa sinabi ng ama. Ngunit sa halip na magtanong, pinili niyang sundin ang utos nito para siya mismo ang makaalam. Isinalang ni Kadoy ang kapirasong bakal sa hugis karet na baga. Maya-maya ay kinuha din ito para simulan ang pagpapanday. Nasira ang bahaging pinaglalagyan nito ng kahoy na hawakan at yon ang gagawin ng binata. Ngunit habang pinapalo niya ito, unti-unting nagbabago ang anyo ng karet. Sinasabi ko na nga ba? Ginoo, maaari mo bang sabihin sa amin ang katotohanan? Saan ang galing ang karet na yan? Pagmamay-ari yan ng tatay ko. Matagal na kami nagtatrabaho sa bakahan. Simula bata ako, yan ang ginagamit kong pantabas ng damo. Alam mo ba ang karet na yan ay hindi pangkaraniwan? Ha? Paano nyo nasabi, Manong? Wala namang kakaiba kung akong titingin dyan. Kung gusto mo, papalitan ko na lang ito ng mas bago. O hindi kaya, mamili ka alinman sa mga itak. Kunin mo kahit ilan ang gusto mo. Naku, magandang alok po yan eh. Pero pasensya na. Hindi ko po ipagpapalit ang karet na yan, Manong. Alaala yan ng tatay ko. Kabilin-bilinan niya.
Huwag itong ibibigay sa iba. Maaari ko bang malaman kung anong pangalan ng iyong ama? Agripino po. Bakit? Kilala niyo po ba si tatay? Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil sa mga narinig. Nilapitan nito ang lalaki at hinawakan sa balikat. Ang karet na yan mismo ang nagdala sa'yo dito. Ikaw si Joaquin, hindi ba? Paano niyo po nalaman ng pangalan ko? Kilala ko po ba kayo? Pasensya na kung nakalimutan ko ha. Si Agripino, pinsang buo ko, sa makatuwid pamangkin kita. At ang karet na yan gaya ng sinabi ko, hindi pangkaraniwan. Yan ang karet ng diwata ng kamatayan. Biglang napahinto si Kadoy sa ginagawa. Nilingon ng dalawa. Karet ng diwata ng kamatayan. Ibig niyong sabihin, ito ang karet ni Magwayen. Walang duda, Kadoy. Bilisan mo. Itubog mo na sa tubig ang karet, kusang lalabas sa mga markang magpapatunay. Itinubog ng binata ang karet sa tubig, gaya ng sinabi ng matanda. Kusang lumabas ang mga markang katulad sa kanyang martilyo. Kaya pala sumasagot ang martilyo sa karet ng buksan ko ito. Ngayon naiintindihan ko na. Ibig sabihin, wala ka talagang alam, Joaquin. Ngayon ko lang nalaman eh. Kung hindi ko pa dinala dito, hindi ko malalaman ang katotohanan. Kaya pala pinapaingatan sa akin ni tatay ang karet na yan. Sandali lang, kukuha lang ako ng kahoy na nababagay sa kanya bilang hawakan. Wika ng matanda. Naiwan ng dalawa sa pandayan at dahil napukaw ang kuryosidad ni Joaquin, nagtanong pa ito ng ilang bagay tungkol sa karet. Paano niyong nalaman ang tungkol sa karet? Gaya ng karet na yan, ang hawak kong sandata ay isa sa mga gamit ng mga batala. Ito ay ang martilyo ni Mapulon. Naku naman wala talaga akong alam tungkol sa mga ganito eh. Kaya siguro mas makakabuti kung iiwan ko na lang sa inyo ang pangalaga nito. Kagaya ng hawak kong sandata, wala ding iba ang maaaring gumamit ng karet na yan kung hindi ang tagapangalaga. Maniwala ka sa akin, mas ligtas sa mga kamay mo ang sandata kaysa sa amin. Ha? Paano mo namang nasabi? Hindi ko na nga magamit ng maayos ang karet na to eh. Ako din naman nung una. Hindi ko alam kung paano gagamitin ng maayos ang martilyo. Pero kalaunan bigla ko na lang nakasanayan. Kaya ikaw ang mas karapat dapat na mga laga niyan. At bilang kapalit, pangangalagaan ka din ng karet. Makapangyarihan ang mga sandata ng Bathala, Joaquin. Maraming tao ang naghahangad na mapa sa kanila ang mga yan. Pagpapaliwanag ni Kadoy. Ilang sandali pa ay bumalik na si Mang Siloy. Dala ang mahabang peraso ng kahoy. Ito ay mula sa kamagong na ginawa kong hawakan ng martilyo ni Kadoy. Sakto lang ang haba nito para maging hawakan ng karet. Eto Kadoy, ikaw na ang bahala. Sige po tay, ako nang bahala dyan. Ang mabuti pa ho, ipaghanda nyo na lang ng hapunan ng mga panauwi natin. Wika ni Kadoy. Buong gabing nanatili si Joaquin sa bahay ng ama. Pinag-usapan ng tungkol sa mga sandata ng Bathala. Lubusang naunawaan ni Joaquin ang kahalagahan sa pangalaga ng mga ito. Kinabukasan nagpaalam na ang Ginoong babalik sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo. Nakaramdam ng pamilyar na presensya si Kadoy. Muli na namang sumagot ang hawak niyang martilyo. Nakita nitong tumatakbo pabalik si Joaquin at tila natataranta. Ang kawayanan sa kabilang dako ay nasusunog. Mabilis na kumakalat. Maraming bahayang mapeperwisyo kapag hindi yun naagapan. Wika ni Joaquin. Napaisip naman si Kadoy kung ano ang magagawa nila. Wala silang alam na paraan para maapula ang ganong kalaking apoy. Hanggang sa mapatingin ang binata sa hawak nitong karet. Halika na, Joaquin. Sumunod ka sa akin. Ngayon mo papatunayan ang lakas ng sandatang hawak mo. Wika ni Kadoy.
Dali-daling tumakbo ang mga ito hanggang sa marating nila ang kabilang dako ng ilog. Naganap ng madadaanan ng binata papasok sa nasusunog na kawayan. Nang makakita ito ng lagusan, dali-dali niyang hinila si Joaquin at nang makarating sa pinakagitna, inihampas nito ang martilyo sa lupa. Lumikha ng malakas na dagongdong dahilan para matumba ang mga nasusunog na puno ng kawayan. Ngayon Joaquin, gamitin mo ang karet. Simple lang yan, parang nagtatabas ka lang ng damo. Susubukan ko, pero hindi ako sigurado. Wika ni Joaquin. Sinimulang iwas-iwas ang karet. Sa bawat madadaanan nito, napapalong ang apoy. Kaso nga lang, namamatay ang mga punong natatamaan ng bugso nito. Ipinagpatuloy ni Joaquin ang pagwasiwas hanggang sa tuluyang mapalong ang apoy. Nakahinga ng maluwagang dalawa nang makitang ligtas na ang kapaligiran. Ano? Naniniwala ka na? Oo, pero paano nangyari yun? Ang karet ni Magwayen may kakayahang kumuha ng anumang buhay, mapa-elemento o tao. Nagkataon na ang apoy ay isa sa 4 na elemento ng mundo, pero hindi yan ang dapat nating alalahanin. Sinong may gawa ng sunog na to? Maaring ligaw na apoy lang yun. Madalas nangyayari ang ganyan sa bakahan. Sige na, mauuna na ako. Marami pa akong gagawin. Maraming salamat, Kadoy. Tugon ni Joaquin. Hindi na ito napigilan ni Kadoy dahil nagmamadali ng umalis. Bumalik ang binata sa kanyang tahanan. Nakita si Mang Siloy na nakatanaw sa pinagmula ng usok. Mukhang hindi pangkaraniwan ang sunog na yun ah. Ano sa tingin mo, Kadoy? Doon po kami nanggaling, tay. Sa palagay ko din po, hindi pangkaraniwan ang pinagmula ng apoy. Mukhang isa-isa nang lumalantad ang mga sandata. Bueno, maiwan na muna kita. May kailangan akong asikasuhin sa bayan. Ikaw na ang bahala dito. Pupunta naman si Manuel, hindi ba? Sige po, tay. Ako nang bahala dito. Pag-uusap ng mag-ama. Wala namang nangyaring kakaiba ng araw na yun. Ngunit ng sumunod na araw, dumating si Sargento Temyo, dala ang masamang balita. Kadoy, may masamang nangyari sa kampo ni Solomon. Ikinalulungkot kong sabihin, wala na si Saturno. Ano? Teka, anong nangyari, Sargento? Paanong namatay si Saturno? Ayon sa mga impormasyon, nilason silang magkapatid. Nakaligtas si Solomon dahil naagapan ito ng kanilang ama. Ngunit malakas ang laso na pumasok sa katawan ni Saturno kaya walang nagawa para mailigtas. Sandali lang, magsasabi ako kay tatay. Kailangan kong kumustahin ang kalagayan nila sa nayon. Sasamahan kita. Gusto ko rin makausap ang mga kasama nating nakaantabay sa kanilang nayon. Matatandaang nagpaiwan ang ilan sa mga kasama ng sarhento upang makatulong sa mga taga-nayon sa pagsasaka. Kinagabihan kinausap ng binata ang ama. Pumayag naman ito sa gusto niyang gawin. Pagsikat ng araw, umalis na kagad sina Sargento Temyo at Kadoy. Pagdating sa nayon, sinalubong sila ng mga nakakatanda. Nag-iiyakan ng mga ito sa tuwa nang makita ang binata. Mukhang malaking trahedya nga ang nangyari dito. Halika, puntahan muna natin si Solomon. Dali-daling naglakad ang mga ito papunta sa kubo ni Solomon. Laking gulat ng binata dahil inaalalayan lang ito ni Rojo. Kadoy, Sargento, mabuti naman nakarating kayo. Wika ni Rojo. Ikinagagal ako kayong makita muli. Pero pasensya na kayo ha. Nakita niyo ako sa ganitong kalagayan. Wika ni Solomon. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, Solomon. Ikinalulungkot namin ang nangyari sa'yo. Malakas na laso ng ginamit ng kalaban, Kadoy. Dahil doon namatay si Saturno at tuluyang nawala ang aking kakayahan na magpagana ng mga orasyon. Nangihina pa rin ang katawan ko
Kaya pasensya na kung hindi ko kayo matutulungan sa laban. Nauunawaan ko. At isa pa, nandito kami para tumulong. Sinong may gawa nito? Si Matias. Gaya ng sinabi ko, hindi siya titigil hanggat hindi nakakaganti. Kung ganun, may mga kakampi silang mga manlalason. Tama ka, Kadoy. Hindi namin napagandaan ang ginawa nilang atake. Lason sa palipad hangin ang ginamit nila. Mga traidor talaga. Sarento, sa palagay ko, kailangan na nating kumilos para matapos na ang lahat ng ito. Yan din ang gusto kong mangyari. Hayaan mo, magpapadala ako ng mensahe sa ating mga kasamahan. Siguro, hayaan na lang natin si Karamo. Anong hayaan? Nababaliw ka na ba? Napahamak din ako dahil sa Matias na yan. Baka nakakalimutan mong siya ang dahilan kung bakit naratay ako sa higaan ng ilang araw. Karamon, kanina ka pa ba dito? Kahapon pa. Mas nauna kaming dumating kaysa sayo. Ngayon, kung ano man ang binabalak mo, huwag mong ituloy nang wala ako. Napangiti na lang si Kadoy sa sinabi ni Karamon. Sa kabila ng pagiging arogante ng matanda, nanaig pa rin ang kapatiran. Maraming salamat sa pagpunta. Malaking tulong ang presensya nyo. Pasensya na, naliligaw ako eh. Oy Kadoy, buti naman na abutan kita. Nagtanong ako sa tatay mo. Ang sabi niya dito ka daw nagpunta. Nanlaki ang mga mata ni Solomon nang makita ang pasang-pasang sandata ni Joaquin. Karit ni Magwayin? Hindi ko inaasahan na maaabutan ko pa ang pagtitipon ng dalawa sa mga sandata ng batala. Wika ni Solomon. Hindi lang dalawang masasaksihan mo, Solomon. Kung hindi 3. Tinanggal ni Sargento Temyo ang balot ng hawak na sandata. Tumambad kay Solomon ang isang kampilan. Hindi ba yan yung kampilan na pinatigdan mo sa akin? Tama ka, Kadoy. Hindi man ito ang totoong kampilan ni Apo Lakay, pero nararamdaman ko ang basbas ng dakilang bathala sa sandatang ito. Nasa atin na ang 3 sa mga sandata ng bathala. Siguradong magkakandara pa si Matias sa sumugod sa lugar na ito sa oras na makarating sa kanya ang balita. Yan naman ang plano. Kaya hihilingin ko sa inyo na ilikas sa mga tao ngayon din. Pansamantala lang ito dahil dito ay lalatag ang patibong. Ako nang bahalang gumawa ng stratehiya. Magsipaganda na lang kayo dahil anumang oras darating na sila. Nagpakalat ako ng mga kasama na sadyang ipapakalat ang impormasyon tungkol sa mga sandata. Nauunawaan ko. Ngayon din sisimula ng paglilikas sa mga tao. Pero ipangako nyo na hindi masisira ang buong nayon. Hindi kami maglalaban sa mismong loob ng nayon. Magiging patibong lang ito. Sa bukana pa lang, haharangin na namin sila. Pag-uusap ng mga ito. Nang maikasa ang plano, nagsimula na sa paglikas sa mga tao. Naghanda na rin si Kadoy dahil ito ang unang beses niyang makikipagsagupaan gamit ang martilyo ni Mapulon. Talaga bang marami ang mga kalaban namin, Kadoy? Talagang marami, Joaquin. Alam ko nakakatakot. Mauunawaan ko kung atras ka. Hindi mangyayari yun, Kadoy. Napagtanto ko rin ang totoong dahilan kung bakit ipinagkalob sa akin ang karit na ito. Hindi lang damo ang kailangan kong tabasin. Tama ka pero mag-iingat ka. Dahil walang pipiliin ang karit na yan. Sa oras na iwasiwas mo ito, tatangay niya ang lahat ng buhay na madadaanan. Pag-uusap ng dalawang binata. Maya-maya ay dumating na ang mga taong inutusan upang ipagkalat ang balita. Nagsipag-alisan na rin ang mga kabataan, nakakatanda, maging ang kababaihan sa nayon. Naiwan na lang ang mga kalalakihan na may kakayahang lumaban. Napag-aralan na din ng pangkat kung paanong kukontrahin ang lasong palipadhangin mula sa kalaban. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapausok
gamit ang mga dinasalang papel na ibinabad sa lana. Nabalot ng makapal na alapaap ang nayon. Nakabang sina Kadoy sa bukana upang salubungin ang anumang pagsalakay. Alam nilang tuso ang mga kalaban, kaya naman mas pinili nilang maging mapagmatyag. Ilan sa mga kasama ni Caramon nakatago sa taas ng puno, samantalang ang pangkat naman ng mga sundalong nasa ilalim ng pamumuno ni Sargento Temio nakaantabay sa 4 na direksyon ng nayon. Tahimik ang buong paligid. Walang anumang ingay. Halos naririnig na ni Kadoy ang tibok ng kanyang puso. Medyo kabado ang binata sa mga mangyayari, ngunit kampante itong gagana ang kanilang plano. Maya-maya pa nakita na nila ang figura ng mga paparating na tao. Medyo marami ang mga ito, ngunit alam nila na hindi pa ito ang kabuang bilang ng pangkat ni Matias. Naglalakad lang ang mga ito papasok sa nayon sa pag-aakalang payapang natutulog ang pangkat. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng mga kalalakihang iyon. Nandito nga ang 3 sa mga sandata. Ang totoo, wala naman akong paki sa 2. Ang nais kong makuha ay ang martilyo ni Mapulon. Wika ni Matias. Sumenyas ito sa mga kasama na pasukin ng nayon, ngunit hindi pa man nakakarating sa bukana. Pinaulanan ng bala ang mga ito. Laking gulat ni Matias dahil tinablan ang kanyang mga tauhan. Nataranta ang ilan sa mga ito, kagad na umatras. Nagsipagtago sa puno. Lumantad naman ang ilan sa mga kasama ni Matias. Nag-uusal ng dasal ang mga ito, sabay-sabay na iniihip sa hangin. Sa isip ni Kadoy, ito na ang mga manlalason na kasama ni Matias. Nagbigay ng hudyatang binata, nagsipaglabasan ang mga manunugis. Pinagpapapatay ang mga ito nang walang kalam-alam. Anong nangyayari dito? Nasaan kayo, Solomon? Mga traidor! Ikaw ang traidor, Matias. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Ngayon subukan mo pang tumakbo. Wala ka nang mapupuntahan pa. Dito na magtatapos ang kasamaan mo. Wika ni Sargento Temio. Nagtipon-tipon ang mga kalaban sa gitna ng ginawa nilang patibong. Isa-isang naglabasan sina Caramon at sinugod ang mga ito. Nagsimula ang laban sa pagitan ng mga manunugis at mga haring bakal. Samantalang sina Kadoy, inantay na kumilos si Matias. Hindi ito umaalis sa kinakatayuan na parang may inaantay na maganap. Ano kaya ang iniisip nito? Mag-iingat ka. Tuso ang taong yan. Huwag ka basta-bastang susugod. Biglang tumawa ng malakas si Matias. Binunot ang kanyang sandata, sabay sugod sa mga kasama ni Caramon. Kinuha ni Kadoy ang pagkakataon para matunton ang ilan pang mga kasama ni Mang Matias. Natunton nila ang mga ito at sa pagkakataong iyon, si Joaquin ang kumilos. Isang wasiwas lang ng hawak na karet, nagawa niyang talunin ang maigit 20 kalaban. Nakakaliw ang ganitong gawain. Wika ni Joaquin. Nakaramdam ng kakaiba si Kadoy sa kasama, kaya kagad niyang pinigilan. Huwag ka masyadong magpapadala sa kapangyarihang taglay ng karet. Lalamunin ka ng kadilimang nakapaloob sa sandata. Hindi ba masasamang tao ang kalaban natin? Wala namang masama kung papatayin sila, di ba? Tama ka naman, pero may limitasyon ng paggamit ng kapangyarihan. Kung kailan namang nagsasaya ako, saka mo lilimitahan. Ay nako. Wika ni Joaquin sabay lakad palayo. Nararamdaman ni Kadoy na hindi maganda ang katutunguan ng sinasabi ni Joaquin, kaya naman binantayan niya ito ng mabuti. Samantalang si Caramon at Sargento Temio, hinarap si Matias. 2 laban sa 1.
Mukhang magandang laban to Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Dito na magtatapos ang kasamaan mo, Matias. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Wika ng dalawa sabay sugod. Nagbuno ang mga ito hanggang sa tuluyang masukol ni Matias. Hindi na pinatagal ni Caramon ng laban. Habang nakalood si Matias, tinutukan niya ito ng itak sa leeg. Ngayon mararamdaman mo ang sakit na dulot ng sugat mula sa sandata. Kaya magdasal ka na. Bago niyo ako patayin, gusto kong malaman kung paano niyong napasok ang depensa ng mga tangan ko. Ang mga sandatang ginagamit namin laban sa inyo ay likha gamit ang martilyo ni Mapulon. Kaya walang depensa ang hindi malulusutan ng talim ng mga itak. Idinantay ni Sargento Temyo ang kampilan sa batok ni Matias. Walang pagdadalawang isip itong tinagpas. Nagsigawan ng mga kasamahan nang makitang bumagsak ang kalaban at sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang nagsalita si Joaquin. Tapos na pala ang laban. Sayang naman. Hindi man lang ako pinagpawisan. Napalingon si Kadoy. Nakita nito si Joaquin na naglalakad papunta sa kanila. Laking gulat ng binata nang bigla nitong iwinasiwas ang hawak na karet. Anong ginagawa mo, Joaquin? Itigil mo yan! Nalasing sa kapangyarihan ng karet ang kasama mo, Kadoy. Kailangan makuha mo sa kanya ang karet. Kung hindi, magiging malaking problema yan. Mukhang tama ka. Pero mapanganib ang sandatang yan. Paano tayo makakalapit? Walang nagawa ang mga ito kung hindi panooring magwala si Joaquin. Marami na sa mga kasama nila ang namatay. Kapag nagpatuloy pa ito, marami sa atin ang mamamatay.